Magandang buhay sa ating lahat. Welcome sa ating Miss J Diaries, kung saan buhay ang bawat kwento at bawat isa ay may tamang gabay na nararapat. Ako ang inyong host, Miss J, at ang episode na ating babasahin ngayon ay mula sa ating masugid na tagapakinig na taga Santa Ana, at ito ang kanyang kwento. Dear Miss J, ako po si Val at nais kong ibahagi ang kwento ng aking karanasan tungkol sa isang taong nasaniban ng masamang espiritu. Sana ay makakuha ako ng payo mula sa inyo at maging inspirasyon din ito sa lahat. Isang araw, may dumating na balita sa aming baryo tungkol sa dalagitang nagngangalang Ana na biglang nagbago ang ugali. Siya ay naging masungit, mapanakit at tila ay wala sa kanyang sarili. Ang kanyang pamilya ay nag-aalala at nagpasya silang humingi ng tulong sa isang albularyo sa bayan. Pumunta kami sa bahay ni Ana upang samahan ang kanyang pamilya sa paghingi ng tulong. Pagdating namin doon, Miss J, ay nakita namin si Ana na tila wala sa kanyang sarili, nagsisigaw at nagwawala. Nagpasya ang kanyang pamilya na dalhin siya kay Mang Isko, ang kilalang albularyo sa aming lugar. Sa bahay ni Mang Isko, sinimulan niya ang ritual ng pagpapalayas ng masamang espiritu. Gumamit ng mga halamang gamot at dasal, isinagawa niya ang seremonya. Habang isinasagawa ni Mang Isko ang ritual, napansin namin ang pag-iba ng anyo ni Ana. Tila may mabigat na puwersa na pilit na lumalabas sa kanyang katawan. Sa kabila ng takot, patuloy na nagdadasal si Mang Isko at ang kanyang pamilya. Matapos lamang ng ilang oras, unti-unti nang bumalik ang kalagayan ni Ana. Napakalma siya at muling naging normal ang kanyang ugali. Laking pasasalamat ng kanyang pamilya kay Mang Isko at sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, natutunan namin ang kahalagahan ng pananampalataya at pag-asa. Ang bawat pagsubok ay isang paalala na ang pagmamahal at suporta ng pamilya at sa komunidad ay nagbibigay lakas para harapin ang mga pagsubok. Miss J, ano po ang may papayo ninyo upang mapanatili namin ang aming pananampalataya at pag-asa sa harap ng mga ganitong karanasan? Paano rin po namin mapapalakas ang aming loob upang harapin ang mga darating pang pagsubok? Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong payo. Lubos na gumagalang, Val. Magandang araw sa iyo, Val. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ang inyong karanasan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya at pag-asa. Narito ang ilang payo upang mapanatili ninyo ang inyong pananampalataya at pag-asa. Una sa lahat, Val, ay pananalig sa Diyos at panalangin. Huwag kalimutan ang kapangyarihan ng pananalig at panalangin. Ang pananalig sa Diyos ay nagbibigay ng gabay at lakas sa bawat pagsubok. Pangalawa ay ang suporta ng pamilya at komunidad. Mahalaga ang suporta ng pamilya at komunidad sa panahon ng pagsubok. Pagpatuloy ang pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa. Pangatlo, pag-aaral at pag-unawa. Patuloy na pag-aralan at unawain ang mga tradisyon at kultura ng ating mga ninuno. Ang kaalaman ay siyang susi sa paggalang at pagpapahalaga. Pang-apat, pagpapakumbaba, Val. Manatiling pagpakumbaba at handang matuto mula sa iba. Ang pagpapakumbaba kasi ay nagdudulot ito ng respeto at tiwala mula sa mga tao sa paligid mo.
At ang panghuli, pagpapalakas ng iyong kalooban. Huwag matakot harapin ang mga pagsubok. Ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Magtiwala sa iyong kakayahan at sa gabay ng ating Diyos. Sa ganitong paraan, mapapanatili ninyo ang inyong pananampalataya at pag-asa sa harap ng mga pagsubok. Tandaan, ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Good luck, Val, at nawa ay maging patuloy kayong matagumpay at inspirasyon sa iba. Best regards, Miss J.